Kunin ka na. Ito pa ng isip. Dami. Yawon mapya engineer. Magkapamasa ko sa bago. Pamasa ko sa bago. Way mayo pekwa. Bismillah. Benar. Agwar? Bismillah, bismillah. Babayaran gagil ka ni microphone na rata pa magkaudyo. Pagsagisin. Kailangan engineer, engineer Ramadan din sa Maya, na kailangan ng mapyari ko. Bismillah, bismillah. Inshallah. Bismillah, bismillah. Inshallah. Okay. Bismillah. Alhamdulillah. Tinamuhin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kay malapit na Ramadan, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi pa rin tayo nakakasigurado dahil araw-araw mayroong namamatay ng hindi natural, yung sinasadya, mas lalo na ngayon sa Middle East. So meron pa tayong 1 week. Halimbawa, pag nakita yung buwan, ngayon puwasa na, Saturday, pag hindi naman sa Sunday. So alhamdulillah, yung mga nangyari ngayon sa Middle East, medyo timutindi rin. Yes, dahil si Trump, alam ninyo, yung isipan niya sulong atras. Atras amante. Kahapon, sinabi niya na yung pag-take over niya sa Gaza, yun na natin kitong tanong. Sabi niya, recommendatory lang. Kung halimbawa papayagan na yun, atras naman siya. Ngayon, doon siya pumunta sa Ukraine. Sinabi niya sa presidente ng Ukraine na dictator, siyang nagsimula ng gulo against Russia. Kasi nakipag-usap ngayon kay Putin. Ngayon, baka next month o next week mag-usap sila sa Saudi Arabia na hindi pa samahin si Zelensky, yung presidente ng Ukraine. Yun naman ang utak niya. Kaya medyo delikado rin kasi siyang pinaka-powerful na presidente sa buong mundo. Lahat na sa kanya. So yan ang critical ngayon. Kaya pinilit ng lahat ng mga American citizen na hindi mabalik dahil sa the only president na convicted na naging president uli. History in the making yan. So, hindi nakakaya yung kalaban kahit okay siya kasi Asian kasi. Hindi siya pure na American na pinanganak. Nanay niya, Indian yata. Amerikano ang tatay. Yung si Kamala. So ayaw nila na magkaroon ng ganun kasi yung white supremacy. May racial discrimination talaga. So pinili ng mga American, especially mga white, pati mga Israel, yung lobbyist nila doon na ang mabalik si Trump kasi malapit si Trump sa mga Yahudi. Siya rin ang nagpa-transfer ng capital ng Israel from Tel Aviv to Jerusalem. Doon sa may capital mismo. So, ngayon, natakot siguro dahil may summit kahapon ang mga Arab nations, yung malalaki, Saudi, Qatar, United Emirates, Egypt, Jordan, basta mga Arab. Actually, ang mga Organization of Islamic Cooperation ay 57. So, bawat isa sa kanila mag-donate lang ng 1 million na sundalo, di 57 million ang sundalo ng Muslim. So ito yung suggestion ngayon ni Zelensky sa Europe na gagawa sila ng sariling military pang counteract sa pagbubuli ng Western, itong Amerikano. Ang NATO, yung gusto magpasok si Ukraine, si Zelensky, pero ayaw ni Russia. Yan ang red line.
pag pinapasok ng NATO, tirayin ni Russia, Putin ang NATO. Ang NATO, yun yung organization ng 30 plus na nation na mga powerful din. North Atlantic Treaty Organization. Yan yung meaning ng NATO. Dito sa atin, marami ring NATO na member. No action, talk only. Especially sa mga senator ngayon. Ngalia Gabwak. Ha? Nagsasabi ng maganda pero walang action. So, maraming member ngayon ng NATO sa atin. Ngalia Gabwak. No action, talk only. NATO rin yun. So, huwag tayo magpa-member nun. So, ngayon, nag-extend last Saturday, Thursday, ng Palestine, pati, kasi hindi pa tapos yung phase 1. Ibinalik ng Palestine yung bangkay na 4 sa Israel, in excess sa 39 na Palestinian. Ang problema, ang naibalik nila, hindi yung babae na si Bibi. Kaya galit yung Israel na bakit binabalik yung hindi na bangkay. Sabi nagkamali, ito yung accusation ngayon ng Prime Minister ng Israel sa Hamas na kalukuloko nila, sabi niya, binigay babae na Palestino instead na yung Israel. Sabi niya, dahil sa pagbubomba ninyo, hindi na namin alam kaya wala kaming ano. So nagkamali lang siguro, pero ibibistiga namin. Ngayon, dahil natapos na yung meron pang 55 na naiwan, gusto ng mga fanatics na Yahudi, Jew, na magkaroon yung gera sa Gaza. Ngayon dito nila ini-transfer sa West Bank. Sa West Bank, almost 1 month ngayon, kasi 2 days ago, naka 1 month si Trump, 920 ang namatay. Diyan sa West Bank, hindi sa Gaza. Diyan nila binalik. Ngayon, may last Thursday, mayroong 3 nagputok na bomba sa Tel Aviv. 5 doon sa mga bases na napakaganda. Tapos hinuli nila, nahuli ngayon kay iba yung mga report nila, mayroong 3 tao na huli, 2 doon ay mga Jew. Binibintangan nila mga Palestine, pero Jew pala yun. Kasi gusto mag-create ng senaryo. Katulad din sa atin ngayon, putok yan para mag-declare ng martial law. So, may advice si Trump din sa Pilipinas, kahapon lang, na Pilipinas, sabi na, huwag ka makipaggera sa China. Kasi tension dito sa may Scarborough Yung binubumbaan, kala ng kwan may nakita nila doon sa na may launching pad na missile ang China na nakaano daw sa Pilipinas. Isang bomba lang. Tulungan pa ng Taipudong na missile na makaabot ng 10,000 kilometers. Napakalapit yung Pilipinas. So sabi ni Trump, huwag. Dahan-dahan. Ibig sabihin, hindi tayo tutulungan ng Pilipinas. Amerikano. So, kaya nga ang Egypt, ang mga ngayon, mga European, nag-iisip sila. Dahil iba yung takbo ngayon ng panahon. Yung kakampi mo, mamaya kaalaban mo. The same sa politics din. There is no permanent friends, but there is permanent interest. Yun ang problema ngayon. So, kaibigan mo ngayon, bukas kalaban mo. So, dito na lang tayo sa Islam, na sa hirap at ginhawa, kaibigan mo pa rin ang kasama mo. Makinig, hindi natin alam anytime na mamatay yung tao. Siya always na dinududuan natin na magkaabot tayo, Allahumma mabalik ni Ramadan, kasi hindi pa natin alam talaga sa situation ngayon. Mayroon pang 6 days bago titingnan yung buwan. So, alhamdulillah, ipanalangin natin yung mga kapatid natin sa Gaza, dahil mayroon ng promise yung mga Arab nation na billion para ma-reconstruct kagad. So Trump ngayon out na naman kasi buong mundo nag-condemn sa kanya. So yan ang kinatatakutan niya. Kahit yung pinaka malapit sa kanya na United Kingdom, yung Prime Minister Reistamer sabi na hindi na yan. Hindi pwede, hindi mo lugar, ibibigay mo.
Halimbawa, ganito sa Pilipinas, ibigay na sa China. Ibigay tayo sa China. Violation sa international law. Pati South Africa ngayon, lumalaban na sa Amerika. Sabi na, hindi namin ipabili yung lahat ng mga mineral namin sa inyo. Tingnan natin. So, medyo ito binubuli. Pero ngayon, lahat ng mineral na kailangan nandoon pala sa South Africa. Diyan binigay. So, ngayon dito sa gino-concentrate nila dito sa Republic of Congo, pati Rwanda, kasi sobra yung mga rebelde na maraming million din na ngayon ang displaced na mga tao diyan sa lugar na yan. So, dito sa may area ng Haiti, yung tubig naman. Sa Amerika naman, yung snow, nagbalansik yan, nakukulap, kaya malamig masyado. Negative plus. Nakikita mo yung mga snow, na ano yan, dahil doon sa temperature, change temperature na umaangat ngayon ng 0.05 degrees Celsius. So, ito sa Gaza, nag-start na yung reconstruction ng mga galing sa Egypt na mga equipment kasi pinapasok na nila kasi yung sa condition, merong 60,000 na tent temporary, hindi nila pinapasok, baka papasukin na pati yung mga tubig kasi malamig ngayon doon. Pero bago ko makalimutan pala, yung nagbibigay ng pagkain, may shawarma, mayroon mamayang prutas, grapes, mahal yun. Hintayin natin, mga... Yes, mamaya, ang Allah na ang bahala sa inyo. Hindi namin nabanggitin, pero banggitin namin yung binigay niyo sa amin. So, sana wag kayo magsawa kasi marami dito nabubusog na nakikinig about sa Islam. So, yung nagbigay ng shawarma na masarap, sana steady pa rin after Ramadan. Ito mga tapay, mga mashallah. Ito yung contribution nila sa atin. So, panalangin natin sana na dagdagan pa yung biyaya. Rich nila, wag yung asawa lang ng asawa niya. Kaya delikado, baka wala ng shawarma. Alhamdulillah. So, balik tayo doon. Alhamdulillah, ito yung narinig natin lecture about sa Ramadan. Marami na talaga ang nanalangin na makabot at saka nagpiprepare. Maraming nagpiprepare ngayon at sana maisa na yung pag-start na natin. Kung merong mga taong magsimula ng konti na lang. Yung 28 pa lang Friday, kaya binibilang nila, alhamdulillah. So, meron na rin nag-start ngayon, pumupunta sa libingan, natigunin niya ba? Kasi fasting daw, babayaran pa dugyo, rapo makaudyo na mali yan. So, ang iwasan din natin, kasi marami in-lecture ng mga ustads natin, na pag-start ng Ramadan, yung iba naliligo. Natatandaan ko pa noon, linalagyan yung ulo natin ng mga kalamansi, tapos kabuling. Ang kabuling kalamansi para sa kinilaw, hindi para sa ulo. So, subhano, hintayin natin yung mga traditional na hindi tama. Magligo ka lang kung hindi marumi ka dahil makaprepare ka sa tarawih. So, may magtatarawih ngayon. So, baka nila, kahit sa Saudi Arabia ngayon, medyo inaano nila yung length ng pagbabasa ng Quran. Kasi meron dyan na 1 day, 2 days, 1 week na pakarami ang tao sa masjid. Ngingas kugun, mana pagkagausang. Pero after ng konti na lang. Kasi kung halimbawa tapusin natin yung Quran sa Ramadan, baka ang maiwan na lang yung imam. Pag sabi ng astaw ganyan, wala na siyang kasama. Subhanallah. So, hindi niyo alam na napakalaking reward na nakukuha ninyo every time na itong bisita na ito. Everyone. Hindi mo pa alam kung tinan mo yung mga katulad na ito, may vlogger na namatay bago lang. So, hindi na sukat akalain na abutin siya ng Ramadan pa. Pero sana yung mga kamag-anak, yung mga vlog niya na i-delete na lang. Kasi ito yung problema, pag vlogger ka at saka may contract ka, kaya merong sa Saudi Arabia, nag-contract yung lalaki sa mga kaibigan for 2 years na ang ipinapalabas, binibigay sa kanya yung porno. Namatay.
Ito yung kahit namatay ka, nagkakasala ka pa rin. So, hindi i-delete nung contract doon kasi sabi na hindi ka kaya ang namatay yung nakapirma. So, maghintay ng 2 years bago matanggal yung inisubscribe niya na lahat porno. Na namatay ka, nagkakasala ka pa. So, ingatan natin yan. Kaya dapat ang content natin, yung magaganda lang. Kaya kahit namatay ka, nagbabasa ng Quran, ay meron kang reward kaysa yung against doon sa turo ng Islam. So, yun ang advice ko sa mga vlogger natin na alhamdulillah, pag maganda yung i-vlog nyo, para sa inyo ang reward na yan. So, alhamdulillah, sa sunod naman inshallah, kasi nandito pa si Ustads, yung situation ngayon sa Middle East, hindi natin alam anytime, ina-accuse ng Israel na violation, kasi nakikita nila yung mga Hamas. Ngayon, meron namang sinaksak yung Jewish, Yahudi, na babae, akala nila ay Christian, hindi pala kay Jew na babae. Bago, kanina lang. So, yan ang sabi ng Morgs, pambuhat ni mga Morgs kanin. At ang kwan lang sa kanila, yung Amerikano. Pag sinabi ng Amerika na hindi natin natutulong, kawawa sila. Kasi ngayon, mga Arabo ngayon, alhamdulillah, siguro binigyan ng Allah sila na mag-unite na sila. Yung gusto na palisin yung mga Palestine, nagsasalita lahat sila na ayaw namin. Ngayon nag-change, nag-turn si Trump ng salita na sabi niya, recommendatory lang yung akin. Yung first sabi niya, kailangan magalis. Hindi, pero bamanuga sa kanin sa Jordan do Egypt. Inanggang ko sa kanin sa billion, nandok ganino pagkuha ni mga suhirwan niya. So, sinasabi nung isa, kung gusto nyo, ibalik nyo sila sa Haifa, Tel Aviv, kasi diyan galing yung Gaza na 2 million. Pero patanggalin mo yan, wag. Pero lahat ng mostly more than 100 nation, gusto nila magkaroon ng Palestinian state para wala ng gulo sa Middle East. Pag nagkaganon, alhamdulillah, maganda na. Ngayon, mostly, hindi katulad dati na konti na lang, ngayon marami nang nag-recognize sa Palestine state. So, inshallah, in the coming years, magkaroon din ng state at pwede na tayo magpasyal doon. Inshallah, maano natin yung sabi ng Prophet Muhammad sallallahu na 3 bibisitahin. Isa yan, Masjid al-Aqsa. Yan ang pinaka-nearest land on earth ay nasa Masjid al-Aqsa. So, sa muli, alhamdulillah, good luck sa Ramadan. Sana maabot natin lahat. Idua natin sila na sana maabot nila. Wala nang bomba-bomba muna ngayon itong 1 week. Kasi marami talaga na mamatay sa ginagawa nila. Nagre-raid sila yung bahay, nilagyan ng bomba, mga drone. So ipanalangin natin na sana makabot sila doon. Kung nandito pa si Ustaz, pagbigay uli. Sa muli, inshallah, manalangin tayo lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala na tulungan itong mga kapatid natin. Lahat ng mga Muslim sa buong mundo, more than 2 billion na tayo na magkaisa na para lahat ng kinakalaban nila ang Islam ay lahat sila pagpasok na para malapit na magunaw ang mundo. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.